Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. So, ang sabi po ng Bible, kung bakit magsimulang lumabas publicly ang Panginoong Kristo at i-minister ng Diyos na sumasa kanya sa kanyang kapuspusan. Noon sana ay napakaraming mga himalat at kababalagan ang nangyari at naganap. At naging daan upang mga tao, araw-araw saan man siya pumunta ay hanapin siya. Ay dahil merong nagbalita, nagpaabot ng patungkol sa kanya at ginagawa niya. Kaya ganyan po kahalaga na meron po tayong mga brochure araw-araw. Dahil sino po yung papasok sa langit kung wala po silang marinig na salita ng Diyos. The soul winning is an urgent task. Hindi po siya nagaganap kung kailan lang tayo may panahon, sangayon sa takbo ng panahon, kung may araw, may ulan. But because our heart is burning to save the lost at any cost, we always prepare, prioritize their salvation. And the Lord have spoken to us and He said, marinig lang nila, mabasa, mapakinggan ang oras ng himala ay may mangyayari sa kanila. How much more kung yung buong revelation ng salvation, Tagalog, English, Japanese at iba't ibang language ay nababasa nila ng paulit-ulit at sumakamay nila na kung saan yung anointing na bumalot sa Jesus paper na ito ay minove sila para basahin. So by faith, we claim 100% they will enter heaven. And not only them, but also their family. I firmly believe kung ang church ay nagpakasipag, kahit wala pong bagong technology na ini-enjoy po natin ngayon, kung sila po ay tumulad sa apostolic principle practices, na sabi ng Bible, every day, from house to house, they cease not teaching and preaching that Jesus is the Christ. Eh, hindi na po nagkaroon pa ng existence ang satanism, terrorism, nadagdagan ng mga wrong, useless, deceptive, destructive ideologies, and the whole world will turn to Jesus. Ang problema lang kasi ng church, yung gusto niyang maligtas ang mga tao, but she do nothing to save them. At kung meron man pong gumagawa ng tungkulin, ay partially. That is unbiblical. It grieves God. Kasi ang Lord, 3 taon lang siya nag-minister. Pero hindi po mabilang na tao yung pumasok sa langit. How much more, ang tagal na po nag-i-exist ng church. Nangagandaan kasi sa mga Jesus paper na ito, sa mga brochures na ito, ay pwede mong iabot kahit kaninong tao. Nagmamadali, hindi nagmamadali, may ginagawa, walang ginagawa. Kahit siya ka pumaroon without any discussion, contention, disagreement, and change of opinion. We simply allow God to talk to them through His Word na yung atin pong sinishare. And I'm convinced, so much convinced, na yung church growth, explosive. Especially, we live a life of faith. And always believe that the Word of God will not return unto Him void, but it will accomplish the very reason why He sent it. I don't know kung ano po yung understanding ng mga nasa fivefold, no? Mula roon sa may title na apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers, mga scholar, theologian, professor ng Bible school and colleges. Kung paano po nila i-rate yung complacency, lukewarmness, kawalan po nung passion and compassion to reach the lost every day. Pero kung ako po tatanungin ng lahat, ay ano sir, specific and boldly, na yun po'y malaking kasalanan. Kasi pag iniisip ko po na it takes the life of the Son of God, Jesus Christ, pagkatapos nag-i-exist yung church, what is the sense of yung church? Nagpupuri, lumulukso, sumasamba, ang daming meaning ng worship, ng praise, ng faith, ng prayer, ng holiness, righteousness, consecration.
blessing, prosperity, joy, peace. Napakaraming theology, 1, 2, 3, and 4. Meron pang masteral, may doctorate, may higher divinity pa. And yet, sinners are dying in hell every day. So ano pong halaga ng existence ng church? Hindi man po sinasadya, but that is selfishness. Kasi sabi nga nung kinakanta natin Spirit touch your church, revive the hearts of men. I want to care like Jesus cares for me. Now this is the question. Lagi na ating sinasabi na mahal tayo ng Diyos. Pero kailan po ba nagsimula yung pag-ibig na yon? Yung tayo po'y nasa Kanya na, may sasakyan na, may bahay, may kotse, may lupa, may family, around the world. Lahat ng nakakain ay nakakain, lahat ng gusto natin kainin, nakakain natin, lahat ng gusto nating isuot, nasusuot natin, lahat ng gusto nating puntahan ay napupuntahan natin. Saan po siya nagsimula? Sa atin pong salvation. Yun po ang pinakasimpleng definition and first definition ng salitang, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang mundo po ay puno ng hatred, unforgiveness, bitterness, resentment, jealousy, selfishness, wrong religion, wrong ideologies, wrong understanding, ignorant about God, rebellion, fighting, dissension, hatred, envy, jealousy. At isa lang po ang way upang ito po'y mawala. Hindi po siya naalis sa pamamagitan ng Christian so-called counseling and psychological counseling. Hindi po siya nawawala sa pamamagitan ng being good, penitence, paglalagay ng abo sa noo, o pag-New Year's resolution. Hindi po siya nawawala sa pamamagitan ng pag-member sa isang religion, sa isang fellowship, movement coalition, o yung pagiging monk at pag-isolate ng sarili to pass and to make themselves holy by their own effort and works. Isa lang po ang solusyon upang mawala ang lahat ng ito, the love of God. Through Christ and He shed blood on the cross. Kaya kung mahal na mahal po ng church ang mga kaluluwa, dapat araw-araw nagliligtas ka. Dapat araw-araw may Jesus paper ka. Idagdag pa na nagsisilabas yung mga anak ng Diyos mula sa fivefold, pababa sa mga leaders, down to the congregation. Minsan, 8 oras po sa labas. Minsan, mahaba pa. Lalo na kung maraming kliyente, business transaction, job opportunities, client, and seminars na inaatinan. Can you imagine yung dami ng taong nakakasalamuha mo? Wala kang malang inabot na isang papel. Dagdag pa dyan na namamalengke ka, nagsha-shopping ka, namimili ka. Ang daming tao, wala kang malang inaabot kahit isang papel. Hindi ko po alam kung nadadama ng church yung nararamdaman ng Diyos. At panakip butas, sabihin po natin, out of great needs, spiritual needs, mag-imbita ng evangelist para dumami sila. Yung may mag-share ng salvation. And collectively, kung sila po ay nasa Africa, nasa Asia, nasa America, nasa South and Central America, ay mag-join forces. At ipakikita sa screen yung attendee, 100,000, 500,000, 1 million, 3 million. Para masabi na something is happening in that nation and revival so-called is taking place. But the truth, may evangelist o wala. Kung naiintindihan ng church, sa kanyang kasimplihan, na wala ng theology pa at maraming explanation, sa kanyang kasimplihan at simpleng pag-intindi, na kung nagbibigay lang lahat ng churches, sa panguna ng Jesus Worldwide Ministries, ng brochure, especially marami siyang chapters na kiniklaim nila, here in abroad, araw-araw, dumating na po yung national salvation sa isang bansa. Ang nangyari kasi, nag-aantay pa ng foreigner. Hindi pa siya natuto nung lockdown na walang biyahe. Pero kahit walang biyahe, ang salvation tuloy. Ang distribution ng Jesus paper, tuloy. Kaya nga sa case natin, napakaraming napunta sa Jesus Shield dahil nakita sa YouTube, sa Facebook, sa TV, sa radio. Paano nila nalaman yun? Dahil somebody
gave them a Jesus paper. Hanggang ngayon, yun pa rin yun eh. Kaya, ang church growth, nagsisimula talaga yan sa understanding kung gaano kahalaga ang salvation. At pagkatapos, nagpapasya kang maging determinado na araw-araw may Jesus paper ka. Na malaki man ang bag mo, maliit, branded man siya o local, meron siyang lamang Jesus paper. Tapos may hawak ka pa, kasi iba nagmamadali, bago mabuksan kasi ng iba yung bag niya, yung attach case na nakaalis na yung share niya kung hawak mo na, bukod pa ron sa meron ka sa bag, na Jesus paper, pwede mo lang iabot. Tapos sumasakay kang elevator. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang malaking company sa mga well-known cities, kailangan mo mag-elevator, dami sumasakay doon. Ito po kasi yung pinaka-simple at powerful at effective na kaparaanan to awaken sinners, to awaken the lost. Yung gospel through Jesus paper. Kaya, bagamat natutuwa po tayo, may naliligtas, maraming pinupo sa Facebook, evangelist so and so, display, demonstrate the power of God. Lumalakad pa lang siya, yung mga tao nangingisay, nanginginig. Pag hinipa niya, nagtatalisikan yung mga tao sa lakas ng power niya. So, natutuwa po tayo ron. But, yung pagliligtas po kasi, hindi lang naman trabaho kasi ng apostle, prophet, evangelist, pastor, teachers yan, at mga bishop, at mga senior pastor so-called. Trabaho po siya ng buong body of Christ. Ano sabi ng Lord sa Mark 16:15-20? Go and preach the good news or the gospel to all creation. Ito, nagpipreach ka sa kanila kahit saan ka makapunta. To all creation. Meron ka lang nito Abot mo na, you already preached to them. Kaya ako, hindi ko problema nung early years natin sa kalsada kahit wala tayong TV at radio program. In fact, yun nga mithiin ko na pumunta ng TV at radio in obedience to God's revelation. Produkto po yun nung mithiin kong magligtas araw-araw sa pamamagitan ng Jesus paper brochure. Nung nakita na yung aking katapatan sa pagliligtas ng mga kaluluwa, hinahus-tahus ko po yung buong Cubao, lalo-lalo na yung malapit po riyang kalsada sa West Point, Islaman po yan, hudlo pa yung mga nakatira riyan, kila naman yung mga tao, in-honor ng Diyos. Dumating yung time, nilagay niya tayo sa TV, radio, at ngayon nga ay, you know the story, we are reaching the world sa pamamagitan ng social network, evangelism, full blast. Kaya yung pong panuntunan na yun, hanggang ngayon, hindi nagbabago yun Kasi lagi kong sinasabi, hindi ka po pwedeng tumalo ng number 7, malibang dumaan ka ng 1. For me, ito yung pinakamabilis, pinakamagana at pinakamadali na pagliligtas. Pwede mo siyang gawin sa masses, maraming bilang ng tao, o personal evangelism to all kinds of people. Napakasimple yan. Ang kailangan lang talaga, hingi ng church ng tawad yung kasalanan niya. Lumalabas siya araw-araw, wala siyang brochure. Napakalaking kasalanan. Nalulungkot po ako kasi nanghihinayang ako sa mga nagpo-40 days, Walang tigil para maligtas ang maraming tao. Kasi walang tigil na personal, corporate prayer and fasting, iba absolute, iba 12 years nang ginagawa hanggang ngayon, personal. Tapos yung mga anak ng Diyos, nagsisilabas. Walang dala. So, nakakalungkot po yun. Kaya it is my earnest prayer na God do something about this. Dagdag pa, ang daming leadership training, ang daming discipleship training, ang daming coaching, ang daming manual, napakaraming theology, mythology, missiology, napakaraming doctrine, pero walang passion at compassion sa kaluluwa. Kaya nga naisip ko kontento na kaya yung so-called life coach, si bishop, si pastor, itong so-called discipler, tinuturuan niya ito lang. At lagi nilang pinaliliwalag yung erroneous understanding na siya lang yung may gawa. Na kasi nagsimula ang Lord sa 12, kaya 12 lang sila. Kaysa maintindihan niya na when we talk about the word church, there are more than 12.
Yung 12 po kasi, yung po yung nasa inner circle. Sila po yung nasa leadership. But God don't stop to the 12. From them, downwards. Kaya nga si Apostle Paul, kahit nakakulong yan, nagsishare yan. Pag binasa niyo yung church history, lahat ng nagbabantay kay Paul ng mga Roman soldier, na-convert niya. Lahat. Sinyera niya lahat. In fact, yung centurion nagbabantay sa Lord, sa baba ng cross, na kadalasan ng sundalo sa ilalim niya ay hundreds, the most 200. Lumalaki lang po yan kung marami pong rebellion against Rome, marami involved na rebellious people na dadagdagan po yan. But according to standard operating procedure, yun po siya. At ang sinabing centurion ka, you are the worst and most brutal leader of your battalion. Yun po yung training kasi ng centurion eh. Hindi ka maawa sa kaaway mo, hindi ka iiyak, wala kang pakiramdam. Pagkaaway ng Rome, they must die. Pupugutan ng ulo, lalaslasin yung bituka, kaya sumabog yan, walang piling ang centurion. Yun po yung training niya, para siya po yung maging centurion. So, kasama po siya roon sa nagbabantay sa Lord, nung nakahangang Lord sa cross. Pwede po natin i-define ang centurion ano po siya soulless, walang kaluluwa. Talagang mas malala po siya sa sa Hamas, sa ISIS, sa Jemaah Islamiyah at mga terrorists. Yun yung training niya And yet, the Bible tells us na-convert po siya. Paano siya na-convert? Number one, he heard the Lord pray, Father, forgive them. They do not know what they are doing. Lakas ng conviction nun. Second, umuga po yung lupain sa Israel na tinatawag ng ibang Palestine, but I use Israel. Dahil kanya naman talaga ang lupa That is the reason I use Israel, not Palestine. The land of Israel, not the land of Palestine. Kasi yun ang sabi ng Bible Ay kung anong sabi niya, yun yung ating pinaniniwalaan. Hindi yung claim, hindi yung culture, hindi yung tradition, at yung mapping ng sino man. Kasi ito yung infallible Then third, dumilim po yung kalangitan, which is unusual. Kasi marami naman pinako sa cross libo-libo, hindi naman nangyari yun. In fact, kahit isa pong sign ang nangyari nung time na Lord siya na-crucified, wala pong sign na nakita sa napakaraming ipinako. So yun po ay divine work ng Diyos, so supernatural. Kaya, yung salita ng centurion, truly is the Son of God. It speaks of His salvation. Meaning to say, yung faith niya na ilagay niya na sa Lord. He is the Son of God. Inadmit niya. Because to admit that He is the Son of God means you put your faith on Him. And that is salvation. Kaya sabi po ng history, iniwan niya po yung pagiging centurion. He joined the apostles and preached Jesus and died as a martyr for Christ. Marami pong na-shock doon kasi why He do that to Jesus? Kasi ang theology po nun ang worthy, walang iba, yung mga Caesars. Si Caligula, si Domitian, si Constantine, si Julius Caesar, so napakarami. Sila po yung worthy. And yet, nag-turn po siya ng allegiance. Because he have discovered, they're not the one who is worthy, but Christ, crucified, died on the cross, buried, and after the third day, rose again from the dead. To bring eternal life to all who will believe in Him. Noong year 2000, marami pong dumating na mga evangelists from America. It is called Lausanne Congress. And the Lord said to me, son, go attend. So, punta po tayo. Pupo tayo roon sa likod. PICC po yun. They talk about worldwide evangelism. How to evangelize the world. Quickly. Kasi nga, nung time pong yan, marami ng mga nagaganap sa mundo and they believe that the Lord is coming any moment. So, they are in a hurry to evangelize the world and to spend billions of dollars how to reach the world. So, nabanggit po yung maraming technology, television,
At iba pa, mincing ways to reach the lost. Kasama po yung mga travel ng mga missionaries, evangelists in a foreign country. You stay there, funded by their fellowships, ng mga organization, collectively, the church, evangelical. So, full gospel, charismatic. Kasi ng mga time pang yan, hindi naman pinag-uusapan yung mga apostle at mga prophet. Puro evangelist. Dalawang bagay po yung missing ron. Ito, ng orientation po, mga stadium, field. It takes a lot of money. Okay naman po yun . For me, kailangan talagang gumasta pagdating sa kaligtasan. At somehow, nung nasa kalsada ako, wala man akong ganong pera, pero nagliligtas ako. Ito nga kalapang hirap. Alala ko, 5 milyong brochure ang dinistribute ko. Ako po mag-isa. Sumulat ako sa Amerika, kailangan akong pambili. Merong isang pastor na meron po siya mga trucks. So pumunta po ako diyan sa Santa Mesa para humingi, pinagbibili. So dahil alam po akong pambili, so miling po ulo ko. Sabi ko, gagawa na lang ako ng sarili ko. Nga doon lumabas nga yung kopumban. Sulatan ko. Distribute. When the Lord moved me to write yung isa pong church sa Amerika na nagbibigay po ng brochure libre, I asked for 5 million. Pinagpray ko po yun. Grabing weeping. Nirelease po yung karton-karton. Naubos ko po yun. Bit-bit ko po yung kahon na yun. Nakatayo po ako sa Cubao. Kasi nasa West Point yung church. Andiyan po yung mga kahon. Tapos siya po hawak ko. Kada dumadaan. Simula akong maga, umuwi ako gabi. Hindi ko po alam kung ilang weeks ko naubos yung 5 million, umabot ako lang 1 buwan o sobra pa. What do I remember? Naubos ko po siya. Grabe po yung dala ko. At ang sunod ko pong ginawa, doon ako tamapat sa sinihan. Paglabas po ng mga tao, distribute po ako. Tapos sa sunod ko pong ginawa sa nightclub, bago pumasok po ron yung iinom, yung mga sasayaw, at yung mga naghahanap ng nakaw na kaligayahan na ang kapalit po apoy sa impyerno habang panahon, inibigyan ko po sila ng brochure. Naubos ko po yung mga nightclub yan sa Cubao. Mga prostitute sa labas, i-sharean ko po yung nag-aantay po ng customer. Yung mga eyes po nila ay shameful. Nakausap ko po sila. So, I feel the very heart of God. His great love for the lost. Ito po kasi ang totoo That is 38 years ago. Pero yung passion po ngayon hanggang ngayon dala ko. Kasi hindi ko po alam kung tatanggapin to ng church, Pero kung 10 years ago nag-aapoy ka, sakali lang ngayon wala ka ng ganon, backslider ka. Backslider ka. Dapat kung ano-ano nag-aapoy ka, gaano ka man katagal na sa Lord, yun pa rin yung buhay mo. Hindi yung 10 years ago, on fire ka, ngayon, lukewarm ka. Hindi po pwede yung paliwalag na kasi lumaki na yung ministry, busy na ako ngayon napakahirap namang busy ka sa iba, hindi sa Lord. At yung priority niya. Kaya nga yung mga discipler, of course, I don't say this to degrade them. Marami rito, friend ko, kaibigan ko, kakilala ko, mga disciple ko. But they are a failure. Many reasons, because they limit God sa pamagitan ng 12, 13. At marami rito hindi naman nila evangelize talaga Na-cover lang yan Nalamaan nyo yun. Na-cover lang yan. Karang Koreano, gumamit lang ng pera, sinuportahan yung pastor ng 10,000 naman, 15,000 naman. So kasama na yung pastor, pati yung pinapastoran niya, na-cover na ng Koreano. Hanggang ngayon, yan pa rin naman Ang pagkakaiba lang ngayon, yung iba galing na ng South Africa, galing na ng Colombia, galing na ng Mexico, galing na ng Singapore, Amerika, pero parehas lang din yun. Iba-iba yung mga fellowship nila, pero nung nabigyan ng pera, depende rin sa currency nila. Kailangan kasi ng pastor yun. Kasi yung pastor, may theology, walang faith. Yung pastor, merong pinag-aralan, magaling mag-English, pero questionable yung pag-ibig sa Lord. Yung pastor, nagtuturo ng discipleship, pero siya buhay sa sarili. So, failure lahat ito Kasi, pag sinabing disciple ka, sa simula pa lang, hindi ka pa nakakaroon ng kaalaman, patay ka na sa sarili mo. Kasi hindi ka pwedeng maging alagad kung buhay ka. Kadami nang haharapin mo.
Sa dami ng iiwanan mo. Sa dami ng babayaran mong presyo. Pag buhay ka pa, failure ka talaga. So lahat ito failure. Hindi naman nila winin to Kinover. Amen. Ginamitan ng pera. Like tayo, ako hindi ko ginawa yun. Ginamitan ko siya ng kamatayan sa sarili, tuhod. Pag-ibig sa Diyos. Na binao niya sa buong katauhan ko para ihatid sa lahat. Kaya, it's my earnest prayer na gumising yung church. Ikalawa pong failure po ng gawain na yun. Wala po yung issue po ng prayer. Hindi ko po sinabi hindi tinalakay. Tinalakay, pero yung praying like Jesus, wala po yun. Ordinary lang po yung presentation. It will never reach the world. Never. Kaya, in the grace of God, we learn from their mistakes, and we don't want to follow their mistakes. We want to follow the Lord and the apostles who follow the Lord and put into practice the same principle the Lord have done because it works. What the Lord did not only reached the world, but literally speaking, it saves the world. I have loved you with an everlasting love. Jeremiah 31 verse 3. Kung naunawaan po na maraming konteksto nito, naintindi nila yung sinasabi ko. Kasi nung sinabi ng Lord po yan, yung Israel po, grabe yung backsliding. Maiksing panahon na lang po, invasion na po ng Babylon sa kanila and they will be held captive for 70 years. Kaya sinabi ng Lord yun. So, simple explanation, sinasabi ng Lord, Israel, grabe yung backsliding mo. I must redeem you. Back to me. Grabe kasalanan niya, immorality, idolatry, infidelity, dishonesty, unfaithful. Ando doon na lahat Talamak yung kasalanan niya. Kaya nga siya, pinayagal na invade ng Babylon. Kaya niya sinabing, I have loved you with an everlasting love. Na sa gitna ng ginawa mo, ando doon pa rin yung heart kong isave ka. So, pag sinabi kasing backslider ka, almost wala ka lang pinagkaiba sa unbelievers Parehas na lang kayo. At mas worse ka pa nga Kasi, nakakilala ka. Sila, wala. Kaya kung minahal ng Lord yung mga Israelitang backslider, mas worse sa unbeliever, how He will ignore the unbelievers, the unsaved. Kaya yung word na yan, hindi lang yan para sa Israel na backslider, sa church kayo na backslider, kasama rin yan yung mga unbelievers. Ngayon, reach out sila ng Lord. Kaya nga siya nagdadagdag ng mga technologies. Amen. So God be merciful to us na nagkaroon po tayo ng change of heart, change of mind, change of ways, and change of work. Not to neglect to bring Jesus' favor whenever we go. Dahil naman po tayo nagmamadali. Dahil naman tayo ka-busy. Huwag po natin kalimutan ang mga makasalanan. Souls are dying, men are crying. Let us lead them to the cross. Let us go out and find them. Let us win the lost at any cost. Nagagandaan kasi rito, hindi ka graduate ng G12, G13, G14, na pang discipleship training yan, so-called. Pwede ka magligtas Kahit di ka magaling mag-English. Kulang ka sa personality to attract them, you can save them. Puso ka lang magbigay. Ito, Chinese translation na to. Tawan-tawa yung mga inchik sa Hong Kong. Nakatanggap sila, naintindihan na nila. Tawan-tawa yung mga Japanese sa Japan. Kaya kahit saan tayo pumunta, we see to it. The gospel will be preached.
Hindi ko po alam kung gaano karaming milyong pera inubos natin dito eh. God knows. Ako, hindi ko iniintay na maubos yung brochure eh. Isa lang ang billing ko sa mga anak natin. Di pera o wala, let me know. Kung naiwan dyan, 1,000 na lang, let me know. Papagawa tayo kaagad ng mas marami. Isa lang naman ang meaning nun eh. I don't want their salvation to stop. It must continue. Ayun, God so good. Binigyan tayo ng simpleng principle to win the lost. Isn't God so good? Amen. Kaya, this is the best thing to do to maintain that passion and compassion for the lost. To be involved in an everyday, everywhere evangelism with signs, wonders, and miracles. Yung iba may problema sa mga trabaho nila. May advice, kung sino yung nagpe-persecute sa'yo, save them. Kagaya ng Roman centurion, they will join you. That is the best thing to do. Kaysa nakikipag-away ka, nakikipagtalo ka, ang dami mong prayer request kasi nape-persecute ka. Hindi naman masama yung prayer request. But the best thing to do, save them. Kasama sila sa iyo. At pag nagkagana, wala ka ng persecutor. Kapatiran meron. Amen. Kaysa mag-pray po yung mga anak ng Diyos na isang panalangin useless, sayang, bunga ng immaturity, at kakulangan ng apostolic teaching na tanggalin ng Lord yung persecution niya para ma-free siya. Iligtas na lang niya yung persecutor niya. Kasi hindi naman tatanggalin ng Lord eh. Si Apostle Paul nga, 3 beses na nalangin tanggalin ng Lord yung thorn in the flesh niya, hindi naman tinanggal. Ang ginawa na, binigay siya ng sufficient grace. Na sa kanyang weakness, Christ may become strong. And Christ be seen in His weakness. Kaya ang sabi niya, now I gladly rejoice in this persecution, in this thorn of the flesh. Because when I am weak, Christ is strong. Do you get that? Kasi kahit na mag-running ka dyan ng araw-araw at mag-40 days ka pa, hindi alisin yung persecution sa iyo ng Diyos. Because Jesus is not a coward God. He is a victorious God. Wala siyang laban ng tinakbuhan kahit isa. He faced all His enemies and He defeat them all. Amen. Idagdag pa sa panahon natin ngayon, ang daming problema ng tao. Politiko, ang daming problema. Hari, emperador, presidente, senador, congressman, artista, bilyonaryo. Kahit anong paganda ng mga balita ng mga talent manager nila, mga reporter, ng mga kanilang mga follower, hindi naman po hindi din yung katotohanan. They have a lot of problems. At ito po magaganda mga report patungkol sa kanila, hindi naman nag-aalis ng problema nila yan eh. Christ is the only answer to their problems. The only answer to their longings. Savior, baptizer, their great physician. Oh, hallelujah, let us share the Lord, for He alone is all their need. Amen. Amen. Itaas po tayong dalawang kamay. Let us bow our head and close our eyes. Everybody pray this. Ama, patawad po. Nakalimutan ko ang pinakadakilang tungkulin ko. Una ay ikaw, ang mahaling ka na aking buong pagkatao. Ikalawa, ay mahalin. Nang ibig sabihin,
ay ligtas ang aking kapwa. Natawad po, dinaanan ko lang ang mga kandidato sa impyerno. Nilagpasan ko lang sila. Pero mula ngayon, nag-i-stop over po ako. I will give time to save them. I should give time to save us. We will seek them. We will find them and save them. I should seek us and find us and save us. We will care for them as you care for me. Oh, Jesus, you will be revealed to them. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.